hapon po sa inyong lahat. Ready na po ba kayong ma-bless ngayong araw? So, iniimbitahan ko po kayong tumayo at sabay-sabay tayong magpuri kay Lord. Amen! Pagkat nari
Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa awitin po natin, mahal kita, mahal kita. Walang hanggan yung biyaya, biyang buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Taas natin ang ating mga kamay sa bench ko natin ulitin. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. At titig mo siyang gabay sa kasakitan, matayan ka sa gitna ng nabubuhay. Ika'y aking kaibigan, na Diyos aking Ama. Sa kabutihan ng Diyos, ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ba di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman,
kausapin kami, Panginoon, ng presensya niyo, Panginoon. Patuloy kayong mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maramdaman namin ang inyong pagmamahal. At turuan niyo rin po kami, Panginoon, kung paano magmahal, Panginoon, na kagaya niyo, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkakasala namin, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, Panginoon, bilang isang Kristiyano. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyong palakasin ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na magpatuloy sa iyong panawagan, Panginoon. Muli, Panginoon, kayo po ang binibigyan namin ng papurit parangal, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi papurihan ka, Panginoon, Lord God. Purihin ang ngalan mo, maitaas ang ngalan mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamatamis na pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, ang lahat ng nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen and amen. Noon, ngayon, kailan pa man, tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. Amen? Dumako naman po tayo sa another form ng praise pagdating sa Panginoon, ang pagbibigay. Usually, pag weekend, pag Sunday, lalo na pag Sunday. Diba? Meron tayong mga ine-expect sa mga buhay natin. May mga ine-expect tayo sa ating mga boss. May ine-expect tayo sa company where we in, sa mga pinapasukan natin, sa mga school. May ine-expect tayo sa teacher natin lagi. May ine-expect tayo sa mga classmate natin, mga kaibigan natin. Ang dami nating ine-expect. Even dito sa church, di ba? Ang dami nating ine-expect. Pero alam nyo ba si Lord may ine-expect din sa atin? And ano yon? Kung ano yung i-offer natin at yung maibibigay natin from Him. Hindi lang yung lagi tayong nag-e-expect ng blessing from the Lord. Ang sabi sa Matthew 22:37, sabi ni Lord, and He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." So dito makikita natin na God also expect us to do something from Him. Gusto ni Lord na makita sa ating mga puso kung gaano tayo na-excite o ka-excited pag Sunday na mamimit siya with all our heart na buong kaluluwa at buong isip natin. God want us to be focused on Him, hindi kung ano yung nasa paligid natin. And because of that attitude, mas madali nating nabibigay yung tithes and offering according to our own gesture to bless God because we always value to love God with all our heart. Amen po ba? So tayo po ay magbigay. Maaari na po kayo magbigay. Baka mapakanta pa ako dito ah. Tama na, mapapakanta na ako, malapit na. Amen. Sasayaw na nga lang ako. Anyway, magandang hapon po sa ating lahat. Masaya ba kayo? Di ba ang saya-saya? Ang saya-saya niyo po ba? Ako masaya ako. Bahala kayo sa buhay niyo. Amen. Bago ko po tawagin ang ating speaker this afternoon, meron lang pong a few announcement. Kung kayo po ay available pag Wednesday, meron po tayong tinatawag na prayer meeting. So punta lang po kayo sa EMAMS. Kung available po kayo ng Wednesday, 6 p.m. Nandun lang po kami, mag-aantay sa inyo. Hindi po kami magsasawang mag-antay sa inyo kung gusto nyo pong makijoin sa amin every Wednesday.
ano pa ba? Thursday, meron po tayong, sa Concepcion naman po, tinatawag na po siyang Concepcion Church. So, sa ano po yun, Goto Garahe, sa malapit sa Rosita Ville, malapit sa bahay nila Carla. So, 4 o'clock na po siya, hindi na siya 5 p.m. Kung available po kayo, Thursday, meron din po ang mga mamis ng Friday. Sa EMAMS din po. Ay, hindi na ba? Ay, iniba na pala. Hindi ako na-inform, iniba na. Binago na. So anyway, yun po muna yung mga ano natin. Plus pa yung ating mga regular activity. Pag Sunday, meron po tayong 10 a.m. May region po ng 11:30. Am I right? Vane? At tapos, 5 p.m. ngayon. So now, hindi ko na po patatagalin. Alam ko po na excited po kayo sa maririnig po natin this afternoon. So, let's welcome one of the fiery preacher ng ating Cornerstone Marikina, none other than Brother Paulo Villarete. Oh, baka mamaya wala akong makita. Ayan. Amen, amen. So, ayun, pakisabi naman sa katabi natin na you're blessed today. Ayan, blessed na blessed tayo ngayong araw. Actually, simula kanina umaga hanggang ngayong hapon. So, another question ko na gusto kong ibigay sa inyo is, nakatanggap na ba kayo ng libre? Libre. Ayun. So, sino bang ayaw ng libre, di ba? Kahit ako gusto ko yun eh. Pag halimbawa yung nagsabi manlilibre. Pero syempre, hindi ako yung manlilibre. Ayan. Pero, alam nyo ba na meron isang tao, which is ako, kakilala ko, na relative ko, na ayaw niya ng libre. Ayaw niya na nililibre siya. Di ba? Kakaiba. I don't know kung principle niya lang yon or talagang yun yung nasa siguro yung mindset niya lang talaga na mas gusto niyang siya yung nanlilibre or siya yung nagbibigay kaysa siya yung makatanggap ng mga ibinibigay. So, dumating pa sa point na kung saan, may one time kasi gusto ko siya laging bilhan ng something. Tapos pag binibilhan ko siya, yung relative kong yun, ang ginagawa niya, lagi niya tinatanong kung magkano at ano yung GCash mo, ibabayad ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo. Tapos dumating pa din sa point na nakalimutan ko magbigay ng GCash. Alam mo yun, extra mile talaga siya sa pagbibigay na kung saan pag nakita niya ako, tatanungin niya ako, ano yung GCash mo, nakalimutan mong ibigay sa akin. O, di ba? Ibang klase. Parang alam mo yung tipong, parang siya yung may utang, tapos hindi siya nakakatulog, hindi niya nabibigay yung inutang niya. Di ba? Sana all may ganon, di ba? May mga ganong tao. And alam niyo ba na, siguro ganon din talaga siya na she insisted of doing na magbibigay kaysa siya yung makaka-receive. May mga tao talaga sigurong ganon. And also, alam nyo ba, in the Bible, merong same situation na katulad niya. Yun ay ang situation ni David at si Arauna. So, isa yun sa pag-aaralan natin for today. So, sino po may mga Bible dito? Taas kamay. Yan. So, usually, Bible natin nasa cellphone na eh. So, can you open let's open our Bible on 2 Samuel 24, verse 18 to 24. 2 Samuel 24, verse 18 to 24. Babasahin ko po bawat isa. On that day, God, G-A-D, went to David and said to him, "Go up and build an altar to the Lord, to the threshing floor of Araunah the Jebusite." Verse 19, so David went up, and as the Lord had commanded through God, G-A-D, when Araunah looked and saw the king and his officials coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face to the ground.
Sa verse 21, sabi doon, Araunah said, "Why has the Lord, the king, come to his servant? Sabi ni David, to buy your threshing floor." David answered, "So I can build an altar to the Lord, that the plague on the people may be stopped." Araunah said to David, "Let my lord the king take over whatever he wishes and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are threshing sledges and ox yokes for the wood. Your Majesty, Araunah gives all this to the king." Araunah also said to him, "May the Lord your God accept you." Verse 24, but the king replied to Araunah, "No, I insist in paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." So let's pray po. Let's close our eyes and let's pray. Hallelujah, Father. Hallelujah. Shirarabasararakaya. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito na ibinigay mo po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami ay makakarinig ng iyong mga salita. We pray, Lord God, through your Holy Spirit na to intervene every thoughts na may isip namin as we understand your word for today. And Lord, itama mo po ang aming pag-iisip. Itama mo po ang aming mga puso. At itama mo, Panginoon, ang aming mga approach, ang aming perspective sa oras na ito, Panginoon. We also pray, Lord God, na you continue to pour out knowledge and wisdom overflowing. At Lord, hindi lang po namin ito maintindihan, pero magawa rin po namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, background muna tayo ng passage. Yung background nito, based dun sa passage sa 2 Samuel 24, nagkaroon kasi ng plague. Nagkaroon ng plague sa maling action ni David. Ang ginawa kasi ni David is, he did a census sa mga tao. Alam niyo yung census, yun yung nagbibilang. Yung bibilangin mo kung gaano karami na ang meron kang, like yung pag-aari mo, ilang mga sundalo na yung meron ka. Yun yung ginawa ni King David. Kaso hindi ito nagustuhan ng Panginoon. And through that, the plague, nagkaroon ng plague. Kasi pinapili si David ng 3 choices. Ang pinipili niya is yung plague. Yung plague na nag-destroy sa Israel. Maraming tao ang namatay. Maraming ari-arian ang nawala. In a short span pa lang yun, ha? Because of what happened, and to help make things right, God, the prophet God, Gad, came to David and instructed to build an altar to the Lord sa threshing floor ni Araunah the Jebusites. Then David go and asked to buy Araunah's threshing floor. Pero, when Araunah saw the king, sinabi niya na ibibigay niya na lang yon kasi para sa king naman. Ganun tayo, di ba? Pag minsan meron tayo, halimbawa, para sa presidente naman to. Sige, bibigay ko na lang. Yung mga ganon. Ang gusto kasi, ang nasa puso yon ni Araunah. Pero, pansin nyo, ang ginawa ni David is he insisted to pay. And to pay, sa ibang salin he paid the full price. Amazing, right? Ibinibigay na nga ng kusa ni Araunah, pero the king insisted to pay. Just to give the background, ang mga threshing floor po pala is usually matataas. Nasa mga bundok. Yung tipong nasa taas ng bundok tapos patag. Yun yung usually yung mga threshing floor. At to give significance, alam nyo ba yung threshing floor ni Araunah is the same threshing floor, ang threshing floor ni Araunah kasi nakakalocate sa Mount Moriah. At ang Mount Moriah na yon, dun din supposedly sinactify si Isaac ni Abraham. Kaya very significant siya. Alam mo yun,
Sa pagkakataon yun, kaya gustong-gusto ng Panginoon na doon specific. At pansinin nyo, specific ang command na ibinibigay ng Panginoon kay David. Ganun din sa atin, sa buhay natin, minsan very specific. Lalong-lalo na sa mga lugar. Sasabihin ng Panginoon sa'yo, pumunta ka dito, or pumunta ka doon. Ganun din kay King David. Now, going back, ang topic natin ngayon is, kung nabasa nyo doon kanina, is go the extra mile. And for our October series, okay, nag-start last week, our series about giving. So, yung pagbibigay. Therefore, giving in the extra mile. Paano nga ba yun? Paano nga ba nagawa ni King David yun? Sa ganong pagkakataon. At bakit siya tinawag na extra mile giver? O, di ba? Extra mile giver. Pero wag nating munang kalimutan yung ginawa ni Arauna. Pansin nyo, si Arauna, very generous ang intention niya. Kasi ibibigay niya talaga. Diba? Nang walang kapalit. Pero ang response si David, I insist on paying that. Okay? Ayoko ng libre. Parang kung titignan mo, ayoko ng libre. Gusto ko ibibigay, gusto ko babayaran ko ng buo. O, di ba? Ang tindi. Ang tindi ni King David. At gusto niya, it can cost him something. Di ba? It can cost him na there's something na kikirot yung babayaran niya, yung tipong galing sa kanya. At kung titignan kasi natin, altar yun na gagawin para sa Panginoon. Mahirap kasi na isa-sacrifice mo yung burnt offering mo sa lugar na hindi naman sa'yo. Kaya babayaran niya yon. Kung papansin nyo, halimbawa sa atin, ayan, nandyan naalala ko, si Mark Wynn. Si Mark Wynn kasi may motor. Di ba? alam nyo ba na sa pagbibigay kasi, hindi siya yung tipong si Mark Wynn, dahil may motor ka, sasabihin ni Don, i-offer mo nga kay Lord yung motor mo. Yung motor ni Mark Wynn. Hindi pwedeng ganon. Kailangan pag-aari mo yung i-offer mo. Di ba? Ganon din kay David. Since gusto niya yung maging pag-aari niya yung kay Arauna na threshing floor. Tsaka, hindi pwede po yung compulsory na pagbibigay. Yung mimong kailangan, pinipressure ka. Yung parang nabanggit niya si Don, pinipressure na ibigay yung motor ni Mark Wynn. Hindi po pwedeng ganon. Hindi ganon ang giving po natin. Ang giving po natin, sabi nga sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give. Ibig sabihin, not reluctantly or under compulsion, not under pressure. Kaya ang mga, alam nyo ba ang mga exhortation, ang mga giving exhortation, katulad ng ginawa ni Ate Abby kanina, she is there, she mentioned just to remind. Para hindi sabihin na, ikaw Jamie, magbigay ka nga ng 3,000 pesos. Di ba? Hindi pilitan. Hindi pilitan katulad na dahil hindi ganon ang principle ng church natin. At hindi ganon sinasabi sa Biblia. Hindi pipilitin ayon sa ating mga puso. Kaya dapat bibigay natin lagi ay ayon sa ating sa kagustuhan ng ating mga puso. Ganon ang ginawa ni Arauna. Binigay niya ng buong puso niya. Pero mas matindi ang ginawa ni David dahil ni-level up niya yung giving niya dahil in-offer niya, binayaran muna niya ng full price. Ang galing, di ba? So doon tayo papasok sa 2 characteristics na I want to share about David. Character ni David in giving. First, he is an intentional giver. So papasin niyo sa verse 18 to 23, ang ginagawa niya is may purpose, intention niya na magbigay. Okay? Pansin niyo, when the Lord commanded David through God the prophet, David went personally to talk to Arauna. Personal. King yun, si David.
at aakyat ng bundok. 'Di ba? Ang tindi, yung tipong, ikaw, king, pwede mo naman sabihin sa mga kasama mo na, ikaw, puntahan mo nga yung, ikaw, servant ko. Okay. Ayan. Session na po medyo yung boses ko. Amen. Medyo ano lang kasi, kumanta kasi ako gabi. Nag-concert ako. De, joke lang. Nagkaroon kasi ako ng problem sa, alam mo, ng this past few days. Ayun. Okay na tayo. Ayun, balik tayo. Pansin nyo, intention niya, personally niya pinuntahan si Arauna. Si David kasi, in terms of giving, gusto niya na talagang all out siya magbigay. And iba kasi pag may personal touch. For example, hinga lang ako. Okay, take 2. Yan, okay na ako. Ayun. Ang hirap pag live. Ayun. Balik tayo. Okay na ako. Pansin nyo, when the Lord commanded David through God, the prophet, David went personally to talk to Arauna. And from that point, ang gusto kasi ni David, na gusto ko din na i-share sa inyo, when David, pag may gagawin siya, gusto niya personal. Kahit king siya. Pansin nyo, kahit king na itong taong to, he went there personally to ask Arauna. And from that point, nakuha ko yung puso ni David na pag nagbibigay pala, or pag may gusto tayong gawin para sa Panginoon, dapat intentional. Personal. May personal touch. And then, yung his way of giving is, pansin nyo, nung time na pinuntahan niya si Arauna, may impact. Kasi personal na nakita niya eh. Personal niya nakausap eh. Ganon din sa atin. Halimbawa, pag may papaabot tayo to someone, iba, di ba, pag ikaw mismo yung nagbibigay. Halimbawa, may na-ospital. Iba yung impact pag ikaw mismo ang pumunta doon, dumalaw sa na-ospital, kaysa magbigay lang ng flowers or mga musta. Iba rin yung tipong nangangamusta ka, kakamustahin mo. Halimbawa, si Jamie. Kakamustahin mo si Jamie through Jamir. Iba rin na pag kinausap mo directly si Jamie. Ganon ang intention dapat. Ang intention natin is personally. May personal touch. At pansin nyo, si David yung the one who negotiated with Arauna. And not just for money. Kasi effort ni David yun nandun. Yung time ni David, kasi umakyat siya ng bundok. Di ba? And
Ganon din tayo sa when we are reaching out to other people. We give time. We give our effort. We give our lives. That's intentional. Pati nga sa pagsa-cell group Pag nagsi-cell group tayo, intentional dapat ang ginagawa natin. Nagmamarka dapat sa ibang tao. Yung pag-aalok ng kape, or labas naman tayo ng mga leaders natin, patulan nyo. Patulan nyo yun. Why? Hindi naman dahil sa kape yun But the investment, yung time na sinishare ng mga leader natin sa atin. At pansin nyo, may purpose yung pagkikita. Kaya dapat tayo, pag lumalabas tayo, may purpose. Kahit mag-bonding, may purpose. Ano ba ang purpose kung bakit nagwawaldas ako ng pera? Yung gano'n. Dapat may purpose. Everything that we do, dapat merong purpose. Dapat nagmamarka. Kaya nga ako pag may, halimbawa may inaas ako at the same time, halimbawa lumalabas kami, I make sure na may iwan. Hindi gamit ang may iwan Pero, may iwan na purpose, may iwan na lesson sa bawat labas. Dapat nagmamark yun. The same time with yung nagmark yung widow's offering kay Lord sa Mark 12 verse 41 to 44. It's because the widow's intention are genuine. Hindi para magmayabang at hindi para magsabi na ganitong halaga yung nabigay ko. Kasi everyone can give anything that they wanted to give. Pero ang tinitignan ng Panginoon yung puso natin. Puso lagi. Sa pagbibigay, puso lagi ang usapan, hindi amount. Kahit agbigay ka ng 5,000, 10,000, or kahit gano'ng laking amount na yan, pero ang puso mo, mali ang intensyon, that's wrong. Why? Ang intensyon, gusto mo ipakita sa ibang tao na nagbigay ka. Ipagmayabang sa ibang tao na nagbigay nga ako ng 5,000 Nagbigay nga ako ng 10,000 Siguro sa tao, check ka doon. Pero kay Lord, X ka. Kasi hindi tinitingnan ng Panginoon ang amount ng pera. Ang amount ng ibibigay natin. Ang tinitingnan niya kung ano yung laman ng puso natin. Ulitin ko, hindi tinitingnan ni Lord kung magkano ang nabigay natin. Ang tinitingnan ni Lord is yung puso natin. Ang intensyon ng puso natin. We cannot outgive God. Kahit anong gawin natin na kahit gaano man kalaki ang ibigay natin, we cannot outgive God. Kasi He has more than that. Ang lagi nating itatanong pag tayo nagbibigay, sino ba ang nai-impress? Sino ba ang ini-impress natin? Or sino ba ang purpose kung bakit tayo nagbibigay? It's because of the Lord. The second, He is an extra mile giver. Second point. Sabi sa 24, sabi doon, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. He insisted to pay the price. Ayaw niya kasi nung basta libre lang. And amazingly, sa ibang salin, full price pa. Hindi man lang siya nanghingi ng discount. Di ba, halimbawa sa atin, kahit ako, may times sa pag sobrang laki, like halimbawa, sobrang 30,000, 50,000, ganon. Lagi tinatanong, may discount ba? Baka may discount. Di ba, lalo pag estudyante tayo, baka merong student discount. O kaya, pero yung kaibigan naman, no? Ang mahal naman yan Pero, kay King David, no, he did not do that. Kasi meron siyang, siguro may ano yun, king's discount. Kasi hari siya Di ba? Pero he did not do that. Nagbigay siya ng buo. Inayawan niya ang libre. Ayaw niya ng libre. Dapat tayo mga Kristiyano, aayawan din natin ang libre. Huwag tayong maging huwag tayong kumagat sa palibre mentality. Okay. Di ba may palibre mentality?
Di ba? Alam nyo, palibre mentality, ito yung nasasanay na tayo sa libre. Yung tipong hindi tayo aalis or hindi tayo pupunta sa isang lugar hanggat hindi tayo nililibre. Wow! Natawa ko doon. Di ba? Actually, it's kind of deep kung titignan natin. Pero in line with the giving, di ba? Nagbibigay nga tayo pero lagi naman tayo nagpapalibre. Ang saya, di ba? Mali yun. Mali ang intensyon natin pag ganon. May pagkakataon at pag kay Lord, yung mga gawain ni Lord, hindi dapat tayo nagpapalibre basta-basta. Ginagastosan natin yan katulad ng ginawa ni David. Binigay niya or nag-ask siya na bilhin kay Arauna yung threshing floor. 'Di ba? Hindi niya kinuha lang. Ganon din dapat sa atin. He insisted to pay for the threshing floor. Dapat tayo sa ministry natin, ganito din po tayo. Dapat we insist to pay on our own. Why? It's because it's our investment. Pag may investment nga tayo, di ba, pag may pera, hindi natin alam kung anong magiging output noon, pero we will still invest. We will take risk. Sa mundo natin ganun. Sa kaluluwa din dapat, ganun din tayo. We invest on our souls. We invest on something para sa ating kaluluwa. Gagastusan natin. Hindi lamang natin ibibigay yung time natin, pati bulsa natin, ibibigay natin. Again, according to the abundance or according to our heart. Walang pong pilitan dito sa atin sa church. Hindi po tayo namimilit. Kasi pag pinilit ka, iba na yun. Hindi na tamang pagbibigay yon pag pinipilit ka. But then again, bakit kailangan natin gastusan ang ating kaluluwa? Bakit? Hindi naman pwedeng ibang tao ang gumastos para sa kaluluwa natin. It's for our own. It's for our own sake. Tapos it should cost us. Yung tipong mag-i-invest ka because you know it will glorify the Lord. One thing, another thing dito is na naalala ko si Don, na may nabanggit siya sa akin, nasa Chabot Truck kami dati. Yung tipong gusto niya bumili ng ganito at may nabili na siya na ganito. Yung mga bagay sa pera niya. Pero, hindi niya gagamitin for his own sake. Gagamitin niya para sa ministry. And that's something, that's investing. Investment yon sa ating mga kaluluwa din. Why? It's because it will help us, it will nourish us to understand na hindi lamang dapat time and effort ang ibinibigay natin. All out. All out meaning kasama din ang ating mga resources. Amen? Amen. Yun, natutuwa lang din ako kay Don. Praise the Lord sa buhay ni Don. Amen. So, ayun, not to brag yun sa mga ganong situation. And then, at the same time, alam mo yun, tayo, mag-invest din tayo. Natutuwa ako, iba sa atin, bumili pa ng piano, or, tama ba? Piano, magpa-practice, not for their own sake, but for the ministry. Ang galing. Di ba? Sa pera nila yon. Di ba? At their own, dahil investment nila yon. Investment nila yon in glorifying the Lord. In glorifying, kumbaga, sa kaluwalhatian ng Panginoon. And also sa mga missions. Naalala ko dati, pumunta kami sa Tandog ba yun? Pangasinan. Diba? Ako, ang ginawa ko noon is, I paid my own fee for that. Why? It's, siguro inisip ng iba, nagbayad, magmi-mission ka na nga, magbabayad ka pa. No, that is a wrong perspective. To be honest, tayo, if kakayanin naman natin, ako, kung kakayanin ko naman na magbayad ako. Kasi that's also an investment. That's also an investment. And also, ang pinakamalapit na investment na ginagawa natin is pagpunta natin sa church. 'Di ba? Yung pamasahe natin, yung gas,
Saan nanggagaling yun? Sa sarili nating bulsa. Pero we decided still to go here. Why? It's because we wanted to glorify God, and this is an investment na hindi pang mundo. This is an investment na makakatulong sa aking kaluluwa to nourish my soul, to nourish the things na that is godly, not ungodly. Okay? And also pag may TNE, yon registration fee, halimbawa, 500. Oh, ano naman yung amount na yon kaysa sa dami ng knowledge and wisdom na makukuha natin sa TNE na yon? Di ba? And then, iba rin kasi talaga, pag, alam mo yon, ayon sa puso natin, willing tayo na magbigay. Or willing tayo na mag-invest, willing tayo magpagamit. Walang pressure. Again, ulitin ko, yung mga nabanggit ko po kanina, walang pressure ito. Ayon sa kagustuhan ng ating mga puso. And then, lastly, iba rin pag ikaw rin mismo ang nagpalibre. Nagpapalibre. Okay? Iba yung feeling. Ang saya ng feeling na tipong ikaw naman yung nanlilibre kaysa ikaw yung nagpapalibre. I remember someone before, sobrang eager siya na ilibre ako dahil nagka-work na siya. Before kasi, disciple ko kasi siya before. At nung nag-aaral kami, pag lumalabas, ako lagi yung taya. Ako lagi yung nanlilibre sa kanya. Pero alam niyo yung nagkatrabaho siya, sinabi niya, Kuya Pao, punta tayo dito. Tapos nagulat ako, ang ginawa niya is, nilibre niya ako. He's willing na magbayad ng ganitong halaga para mailibre ako. Natutuwa ako doon, ha? Natutuwa ako kasi sa ganung intention, wow! Wow! Sa ganung halaga, nagsisimula ka pa lang, nagtatrabaho ka, pero gustong-gusto mo talaga mag-give back. Diba? Ang ginawa niya, trinit niya ako, no matter kung ano man yung amount na yon, it doesn't matter to me, pero nag-mark sa akin doon yung intention niya. After mabili ni King David yung threshing floor ni Arauna and nagawa yung altar, pansin nyo, naging maganda yung output nung ginawa nila. Ang resulta sa verse 25, dalawang nangyari. God accepted his offerings and then God answered others' prayer through David. It's amazing. Amazing dahil si David, he's giving his best, he's doing his extra mile sa pagbibigay, at naging kasagutan pala siya na panalangin ng ibang tao. Ganon din sa atin. Baka sa pagbibigay nating ito, maging kasagutan na rin pala tayo ng panalangin ng ibang tao. Why? Halimbawa sa family natin, sa patuloy mong pagbibigay at pagbibigay, nagulat ka na lang, your family, umaangat na sa kahirapan. Dumadating na yung time na nagiging okay na, wala na, nababayaran nyo na lahat ng utang nyo, tapos nakakabili na kayo ng gusto nyo. Diba? And that's one output. Doon pa lang makikita na when we obey and do the extra mile, blessings follow. Ang matindi nito, hindi na po natin sinusundan yung blessings. The blessings will follow us. Di ba? We just need to obey. So as a conclusion, as I call the worship team, lahat po tayo ay tumayo. As I quickly share my giving journey, alam niyo ba, naging Kristiyano ako last 2010. And nung na-open ang buhay ko, ang isip ko sa mundo ng pagbibigay, and my willingness to be an intentional giver, unti-unting nagbago ang buhay ko, to be honest. Before kasi, I am living in a separate house.
Ako sa Makati, yung father ko at isang kapatid ko sa Kogyo, sa Antipolo. Pero when the moment na naging Kristiyano ko at patuloy ako nagbibigay para sa Panginoon, dumating sa time na nag-unite kami as family. At dumating sa time na, alam nyo yun, mga kapatid ko, hindi ko alam kung paano, pero I know the Lord has been moving na itawid ko sa pag-aaral nila. Grabe yun. And then dumating sa point na when kailangan ng may mga challenges, nagugulat na lang ako, the Lord is providing. Ganun pala pag nagbibigay tayo. The Lord is providing something. The Lord is there to provide. At ang biyaya niya ay sapat sa pang-araw-araw. Kaya mga kapatid, seryosohin natin ang intensyon natin sa pagbibigay. And let's do an extra mile. Let's be an extra mile giver. And let's pray. Hallelujah, Father. Yes, Jesus. Father, we thank you, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, for this opportunity na marinig ang iyong mga salita, Panginoon, through the life of David. At kung paano, Panginoon, na ipakita mo sa amin kung paano naging extra mile giver, Panginoon, si David. And we pray, Lord God, na sa pagkakataong ito, Lord, itama mo po ang aming mga puso patungkol sa pagbibigay. Lord, we wanted to glorify you through our resources, through our giving, Panginoon. And we pray, Lord God, na ang puso namin ay maitama mo, Panginoon. Lalo na, Lord God, sa aspeto ng pagbibigay. Sa aspeto, Lord God, ng pag-i-invest ng aming mga sarili. Sa aming mga sarili, Lord God, upang to nourish our soul. At mag-focus pa kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi kinakalawang. Mag-focus kami, Panginoon, sa mga bagay na alam po namin we will be investing in a godly way, in a godly manner. Maraming salamat po. And Holy Spirit, continue to correct us sa aming mga puso, kung ano man po yung mali, i-correct mo po, Panginoon, sa pagkakataong ito. And Lord, we pray, Lord God, na baguhin mo po ang aming puso, ang aming intensyon sa paggamit ng mga resources na ibinigay mo. Maraming salamat po. And Lord, right now, we pray, Lord God, na sa bawat isa na patuloy na may puso na nagbibigay, Lord, continue to guide them, hone them, continue to help them, Lord, upang maging tama, Panginoon, ang aspeto or ang approach ng bawat isa patungkol sa pagbibigay. Maraming salamat po. At tinataas po namin to sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo naman po ay let's receive the benediction. Let's raise our hands. Hallelujah. Father, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace, both now and forevermore. Everybody say, Amen at Amen. Maraming salamat po. See you po next week. Have a blessed week. Amen.